Kilalanin si Ark, isang sobrang lakas na skeleton knight na gustong mamuhay ng normal bilang isang mercenary sa isang tipikal na medieval fantasy world. Pero bago siya naging skeleton na obsessed sa fantasy at naka-mythical grade armor, isa lang siyang ordinaryong gamer at wrestling fan sa Earth. Sobrang boring ng buhay niya noon, kaya hindi man lang ipinakita ng writer. Nang bigla siyang napunta sa mundo ng laro niya bilang kanyang game character, sinuri niya agad ang lahat ng kanyang skills. Ngunit nang makita niya ang sarili niya sa ilog, doon niya napagtanto na skeleton na siya, kagaya ng character na ginawa niya. Matapos makabawi sa shock, pumunta siya sa pinakamalapit na bayan at na-realize na kahit skeleton, nakakaramdam pa rin siya ng gutom. Kaya nagparehistro siya sa Mercenary Guild para magkaroon ng lisensya at kumita, at nagsimula ang medyo ordinaryong buhay niya. Isang araw, habang pauwi mula sa pangangaso ng dalawang baboy at isang orc, nakakita siya ng grupo ng mga bandido na umaatake sa caravan ng isang batang noble girl. Napatay na ng mga bandido ang kanyang mga gwardya at sinusubukang abusuhin siya. Pero nag-teleport si Ark sa likod ng boss nila at sa isang swing ng espada, napatay niya ang boss at dalawang kasama nito. Ang ibang thugs ay tumakas, pero ginamit niya ang long-range attack na Wyvern Slash at pinadala sila sa impyerno. Kahit sobrang lakas ni Ark, ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa mundo dahil delikado ito. Kaya nagpa siya siyang manatiling low profile at tinanggap ang kanyang unang quest, protektahan ng batang babae habang nagkakolekta ng medicinal herbs. Sa simula, medyo overwhelmed ang girl sa kanya, pero nakasanayan na niya si Ark at dinala siya sa fort habang tinuturuan ng mga medicinal plants. Sa daan, napansin ni Ark ang isang injured nine-tailed fox pup sa bushes. Medyo agresibo ito sa simula, pero nang makatch at mahil ni Ark gamit ang magic, naging pet niya ito at pinangalan ng Pant. Pagdating sa pinakamalalim na parte ng gubat mula sa isang bangin, nakita nila ang isang white cherry blossom tree na full bloom ang mga bulaklak. Excited ang girl na kolektahin ang mga bulaklak at agad bumaba patungo sa puno. Pero napansin ni na Ark at Pant ang isang halimaw, Toila, isang six-legged basilisk at cousin ni Godzilla. Nakakita ito ng helpless prey at sinubukang durugin ang bata. Gamit ang kanyang Dimension Walk short-range teleportation, nasagip ni Ark ang batang babae. Gumamit si Toila ng Poison Breath pero muli siyang nag-teleport. Napag-isipan ni Ark na pinakamainam na harapin ito sa close combat. Hineranggan niya ang claw attacks ni Toila pero biglang ginamit nito ang mahabang dila. Patuloy si Ark sa pag-dodge sa lahat ng attacks nito. Nainip si Toila at inilunsad ang ultimate attack, isang petrification wave na nagbabato sa lahat ng nasa sakop nito. Ginamit ni Ark ang kanyang Holy Shield na kayang nullify ang kahit anong status effect para iligtas ang sarili at ang girl. Pero mas nagalit si Toila at dumami ang mga braso nito sa laban, pinipilit na durugin si Ark. Para tapusin ang laban, ginamit ni Ark ang high-level skill na Judgment. Nilikha niya ang isang magic circle sa ilalim ng basilisk at mula rito, summon niya ang isang giant lightning sword na pumatay kay Toila sa isang hampas lang. Namangha ang girl at iniisip na si Ark ay tatanghalin bilang isang bayani, pero dahil gusto ni Ark na manatiling low profile, hiniling niya sa kanya na itago ang nangyari. Napansin din niya ang isang pula at itim na singsing sa paan ni Toila na nagbasag ilang segundo pagkatapos nitong mamatay. Habang pauwi sa baryo, napansin ni Ark ang isang malaking baboy ramo at nagpasya siyang maghatid ng masarap na karne sa mga taga-baryo ngayong gabi. Hinuli niya ang baboy, dinala sa baryo, at sinabi na ibigay ang balat nito sa girl habang ang karne ay para sa lahat. Iyon lang ay sapat na para maging lokal na bayani siya. Ngunit bago siya umalis sa baryo, ginantimpalaan siya ng nakababatang kapatid ng girl ng isang flower tiara. Pagbalik ni Ark sa kanyang kwarto sa inn at tiningnan ng gantimpala, na-realize niya na mas malalim ang buhay kaysa sa pag-iingat lang ng sariling lihim. Para sa mga taong nangangailangan ng tulong niya, magsusumikap siya mula bukas. Pagkatapos ng life-changing na unang quest, tinanggap ni Ark ang bagong quest, paghuli ng mga bandido. Inusisa niya ang isang grupo ng mga magnanakaw at kidnapper sa kanilang hideout. Matapos silang talunin, nahanap niya rin ang kanilang treasure stash. Sa loob ng kuweba, may dalawang bukas na kulungan na may mga mangkok ng pagkain na naguluhan siya, pero nagpasya siyang huwag pansinin ang hindi niya negosyo. Habang palabas siya ng kuweba dala ang kanyang ginto, biglang umatake sa kanya ang isang hooded girl. Nag-isip siya na baka isa pang bandido, pero napansin niyang magaling ang paggamit nito ng espada at halos kasing bilis niya sa laban. Napansin ni Ark ang matutulis na tenga ng babae at na-realize na siya pala ang elf girl na nakita niya sa market nung nag-iikot siya sa lungsod. Ang elf girl na si Arian ay isang elf warrior na pilit na pinoprotektahan ang kanyang tao at iligtas ang mga elf children na dinukot ng sakim ng mga tao. Akala niya si Ark ay isa sa mga bandido at sinumpa siya. Nang sinubukan niyang ipaliwanag, hindi siya pinakinggan.
Ngunit nang makita ni Arian si Pawn, bumaba ang kanyang guard at tinanong kung bakit may espiritu na kasama ng bandido. Akala ni Art gusto lang niya siguro ng puppies, pero sinabi ni Arian na ang pup ay isa sa mga spirit creatures. Nakilala sa pagiging maingat at hindi gusto ang masasamang tao. Kung malapit ito kay Art, ibig sabihin mabuti ang kanyang puso. Humingi ng paumanhin si Arian at ikinwento ang nangyari, may ilang bandido na dinukot ang mga elves para ipagbili bilang alipin. Dito na naintindihan ni Ark ang gamit ng mga kulungan sa loob ng kuweba. Gusto ni Arian na siyasatin ang kuweba, pero sinabi ni Ark na wala siyang mahahanap doon. Inalok niya siyang tulungan sa kanyang quest, pero sinabi ni Arian na huwag siyang makialam at umalis nang hindi man lang nagpapakilala. Ngunit ang gamer sa loob ni Ark ay hindi basta susuko. Alam niyang pagkakataon nito para tumulong sa isang magandang babae at mapasali siya sa kanyang party. Kinabukasan, ginamit ni Ark ang Dimension Walk para mag-teleport sa dense forest kung saan sinasabing nakatira ang mga elves. Dito, narinig niya ang boses ng tao. Isang grupo ng bandido ang dinukot ang mga elf kids, at ang kanilang leader ay isang spoiled brat na si Udan. Nakadukot sila ng 4 na elves at habang isa sa kanila ay tumitig kay Udan, ginahasa siya at pinilit humingi ng awa bago saksakin. Sobra na ang nakita ni Ark at nagalit siya sa pagtrato ng mga bandido sa elves na parang mas mababa sa tao. Bago pa man makapasok si Ark para iligtas ang mga bata, biglang tumalon si Aran sa mga humans na parang wala sa inaasahan at napatay ang dalawa sa isang strike. Sinabi ng isang bandido kay Udan na si Aran ay isang dark elf at kung mahuli nila ito, pwede itong magbigay ng malaking halaga. Kaya inutusan ni Udan ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Habang palapit sila kay Aran na may nakakakilabot ng ngiti, pinutol at pinamukha niya ang mga bandido sa kanyang harapan. Natalo niya ang karamihan sa kanila, pero sumigaw si Udan na huwag siyang gumalaw kung gusto niyang mabuhay ang mga bata. Nakita ni Aran na hawak niya ang mga bata bilang hostage. Wala siyang magawa kundi sampain si Udan habang pilit siyang inaatake ng mga bandido. Dumating na ang pagkakataon para ipakita ang bayani, biglang lumitaw si Ark sa likod ni Udan at itinapon siya gamit ang isang move na natutunan niya sa WWE, saka pinatama sa puno. Hindi na helpless si Aran at ginamit niya ang kanyang twice the rage para patayin ang natitirang mga bandido. Sinubukan niyang palayain ng mga bata pero nakalock ang pinto. Inalok ni Ark na tulungan siya. Bagaman mayabang pa si Aran, sinabi niya na mas mahalaga ang kaligtasan ng mga bata kaysa maging personal na problema ng elf. Pinutol ni Ark ang lock gamit ang kanyang mga kamay. Natakot ang mga bata sa kanya at tumakbo sila kay Aran. Habang pinapalakas niya sila, napansin niya na isinuksok sa kanila ang Mana Eater Colors upang hindi nila magamit ang Spirit Magic. Dito na naintindihan ni Aran kung bakit walang nakatakas at kahit siya mismo ay hindi muna kayang sirain ang Colors. Gamit ang kanyang anti-curse spell, tinanggal ni Ark ang Colors sa mga sugatang bata at nahil pa ang isa. Nagulat si Aran at na-realize na walang normal na knight ang kayang gumamit ng ganitong lawak ng kakayahan. Habang nag-iisip siya, nailigtas na ni Ark ang lahat ng bata at naging friendly sila sa kanya. Nag-summon si Aran ng isang ibon na tinatawag na Whispering Fowl na nagsisilbing messenger pigeon at voice recorder. Nagpadala ito ng mensahe tungkol sa mga bata, humihiling ng escort pabalik sa village. Hindi nagtagal, dumating ang 2 elven guards at dinala ang mga bata sa ligtas na lugar. Sinabi ni Ark sa kanila na kung sakaling mahirapan ulit ang mga bata, ililigtas niya sila. Tinawag siya ni Aran na weird pero sa magandang paraan. Sinabi niya na siya ang unang decent human na nakilala niya na hindi nang diskrimina sa mga elves at bukod pa rito, kayang gumamit ni Ark ng maraming klase ng magic, kabilang ang legendary teleportation magic. Nagpakilala na sila ng maayos at nagpasalamat si Aran kay Ark sa pagtulong at pagligtas sa mga bata. Biglang dumating ang voicemail bird ni Aran at nagsalita ang mensahe. Natuwa si Ark at napatingin, ang mensahe ay galing sa isa pang elf na nakakita ng lokasyon ng mga kidnapped children at tinawag si Aran na sumama sa kanya sa lungsod para sa rescue operation. Nag-isip si Aran sandali, saka tinanong si Ark kung pwede niya siyang i-hire bilang mercenary kaagad. Sinabi niya na hindi pa siya nagtitiwala sa known elf bago, pero handa siyang mag-take ng chance kay Ark. Agad na tinanggap ni Ark ang deal. Gamit ang kanyang long-range teleportation spell na gate, lumipat siya sa isang cliff. Naisip ng elf na magiging pinakamahalaga ang ability na ito sa kanilang mission. Mula doon, naglakad sila patungo sa lungsod at naghintay sa isang madilim na alley para sa elf na nagpadala ng tawag, si Donka. Si Donka ay isang seryosong tao, may nakakatakot na mga mata. Tahimik ang boses, at kabaliktaran ng pangalan niya, hindi siya gumagawa ng dank memes. Nakakatakot ang malamig na titig ni Donka kay Ark kahit na ipinakilala siya ni Aran at hindi man lang siya pinapansin. Pakiramdam niya na iwan siya habang nag-uusap sila sa restaurant para pag-usapan ang kanilang plano.
Dito niya nalaman na pareho palang apelyido ng mga elves ay Maple na pangalan ng kanilang lungsod sa Great Canada Forest. Nalaman din niya na ice hockey ang pambansang sport ng mga elves. Tinawag siya ni Aran na kumain pero tumanggi si Ark. Kung ipapakita niya ang mukha niya, baka atakihin siya ng elves bago pa man siya makapagpaliwanag. Hindi rin pinansin ni Donka si Ark, puro pagkain lang ang atensyon niya at kumikilos na parang isang kritiko. Tanging nang makita niya si Pound, bahagya lang siyang nagtiwala sa Knight. Sinabi ni Donka na natagpuan na nila ang lokasyon ng mga bata at plano nilang kumilos sa gabi. Kailangan nilang maghintay hanggang sa tamang oras. Sinabi ni Ark na babalik siya matapos tapusin ang kanyang mga gawain. Pinagpalit niya ang lahat ng nakuha niya mula sa laban sa bandido at bago sumama sa elves, nagpasya siyang kumain muna. Binili niya ang mga paborito niyang pagkain at umupo sa isang maruming kalsada para kumain, mas malinis pa ito kaysa sa karamihan ng mga silid na ginugugol mo ang 70% ng oras mo. Pagdating ng gabi, nakarating sila sa lokasyon pero hindi nila napansin na may ninja na palihim na sumusunod sa kanila. Nakakita sila ng mga gwardya sa gate at hiniling ni Aran kay Ark na i-teleport sila sa labas ng mga bintana sa first floor. Ginamit ni Ark ang Dimension Walk para dalhin sila doon. Nang inaasahan nilang gagamit siya ng gate, sinabi ni Aran na papasok sila sa bintana. Sinubukan niyang dumaan sa masikip na puwang pero may ilang sandali na naging disadvantage ang kanyang laki at naipit siya. Sa wakas, nakapasok siya sa puwang at medyo nahihiya siya. Tahimik silang gumalaw pababa at binuksan ang isang silid kung saan nakita nila ang maraming patay na tao na kamakailan lang pinatay. Napansin nilang may iba pang tao sa loob ng gusali, kaya nagpa siya ang grupo na hatiin at hanapin ang elves. Gumamit si Ark ng Dimension Walk at sumilip sa keyholes bago ay teleport sa loob ng mga silid. Natagpuan niya ang isa pang silid na puno ng patay na tao at biglang may nagtapon ng ninja knife sa kanya. Na-deviate niya ang mga ito, pero isang maliit na ninja ang umatake gamit ang mabilis na footwork at mabilis na sipa at palo. Naharang niya lahat ng atake. Namangha si Ark sa nakita, isang ninja. At may cat ears at buntot pa. Nagpasalamat siya sa swerte niya sa araw na iyon. Nagulat ang ninja girl nang marinig na alam ni Ark ang tungkol sa mga ninja. Nang makita niya si Pound, humingi siya ng paumanhin sa pag-atake sa isang taong kinilala ng isang spirit creature. Pinaalam niya kay Ark na narito siya para sa kidnapped elves at nasa basement ang mga bata. Binigyan niya si Ark ng ilang dokumento na may mahalagang impormasyon. Nariyan siya para sa iba pang dahilan pero hindi niya ito natagpuan. Kaya tahimik na aalis pagkatapos patayin ang ilang bandido. Bago umalis, sinabi niya na may 2 elves sa Lord's Mansion at pagkatapos ay tumalon siya sa mga bubong. Iniisip ni Ark na ang pagkakaroon ni Pon sa tabi niya ang pinakamagandang nangyari sa universe na ito at na-realize niya na tunay silang kaibigan pero may ibang uri ng benepisyo. Binuksan niya ang mga dokumento at nagulat nang mabasa na ito ay contracts para bumili ng elves. Ipinakita ni Ark ang mga dokumento sa kanyang mga kasama at nagulat din sila nang makita ito at malaman na si Lord DTO, ang pinuno ng lugar na iyon, ang namumuno sa kidnapping gang. Ikinwento ni Ark ang natutunan niya mula sa ninja, pero tinago ang kanyang pagkakakilanlan at inangkin ng kredito, sinasabing siya ang nag-interrogate sa isang tao. Habang iniisip ng grupo na palihimang pumasok sa basement, nahuli sila ng mga bandido at wala silang choice kundi lumaban. Ginamit ni Aran ang kanyang special move, Fire Blade, at sa isang atake, ginawang uling ang mga bandido. Mabilis silang pumasok sa basement kung saan nanginginig sa takot ang mga elf girl sa lakas ng mga tunog mula sa labas. Pumasok si Ark kasama ang mga elf comrades at binuksan niya ang mga prison gate sa pamamagitan ng pagbaluktot nito na parang clay. Sa kanya na teleport ang lahat sa isa pang cliff dahil mas maraming cliffs kaysa tao sa mundong ito. Tinanggal ni Ark ang mana eater collars ng mga babae at naging emosyonal sila habang nagpapasalamat sa kanya. Pinagkatiwalaan na rin siya ni Donka at iniwan ng rescue sa 2 natitirang elves kay Ark at Aran habang dinala niya ang mga bata pabalik sa village. Malapit na ang Lord's Mansion at ginamit ni Ark ang Dimension Move para i-teleport siya at si Aran papunta rito. Hiniling ni Aran na pumunta sila sa pinakamataas na lugar dahil tiyak na naroon ang silid ng Lord. Pero paglapag nila, sinalubong sila ng mga guards na utos huminto at sumuko. Ginamit ni Ark ang Wyvern Slash at sinira ang warning bell sa tower, lumikha ng sapat na usok at ingay para sirain ang plano ng mga guards na palihim na pumasok. Nagpanik ang mga guards habang hinahanap ang mga intruder pero matagumpay na nagtago si Ark sa mga knight statues at hindi siya makita. Mas bulag pa sila kaysa kay Dora the Explorer. Tumakbo ang isang servant kay Lord DTO, ama ni Udan, na nasa harap ng elves at sinabi na may 2 monsters na pumasok sa mansion. Doon nagwakas ang sinabi niya dahil biglang binasag ni Ark at Aran ang pinto sa likod niya at dramatic nilang pumasok.
Nagulat si Udan at sinubukang tumakas habang gumagapang at nang subukang harapin siya ni DTO, sinipa siya ni Aran sa pinakamahina niyang parte at sinagip ang mga babae. Samantala, pinatama ni Ark si Udan sa wall hanggang sa nawalan ito ng malay. Nakita nila ang isang hidden room at binasag ni Ark ang pader para mabuksan ito. Hiniling niya kay Aran na tingnan ito pero abala pa siya sa pagsasanay ng soccer skills gamit ang Lord. Ipinaliwanag niya kay Ark ang peace treaty sa pagitan ng humans at elves at naunang nilabag ito ni DTO kaya nararapat lang ang parusa. Tinawag pa niya ang dalawang elf girls para ipakita ang kanilang galit sa Lord. Dumating ng ilang soldiers para i-rescue ang kanilang Lord. Hiniling ni Ark kay Aran na abalahin ang mga ito habang tinitingnan niya ang hidden room. Ginamit ni Aran ang kanyang flame sword para talunin ang lahat ng soldiers at sinabihan ng mga elf girls na tumakas sa ligtas na lugar. Pumasok siya sa hidden room at nakita si Ark na kumukuha ng gold bricks. Bago pa niya mapag-alitan si Ark tungkol sa pagnanakaw, ipinaliwanag niya ang plano, kailangan ng malaking pera para magtayo ng anumang organisasyon, at kung susubukan ng humans na i-restart ang kidnapang gang nila, hindi nila magagawa agad kung wala silang pondo. Naniniwala si Aran sa kanya at pinuri pa ang kanyang kakayahan sa pagpaplano. Biglang yumanig ang buong mansion dahil sa malalakas na explosions at mabilis na umalis si Ark at Aran kasama ang ginto habang nasa Syra ang gusali. Wala sa kanila ang gumawa nito at iniisip ni Ark na maaaring si Beast Girl Ninja ang may kagagawan. Tapos na ang deal kay Aran at inalok niya si Ark ng pera. Sinabi niya na maliit lang iyon kumpara sa treasure na nakuha ni Ark pero gaya ng isang tunay na hustler, hindi nag-atubili si Ark na tanggapin kahit $1 kahit milyon na ang hawak niya. Tinanong siya ni Aran kung wala siyang plano, pwede siyang sumama sa kanya sa Land of Elves kung saan marami sa kanilang tao ang naghihirap pa rin sa kamay ng mga humans. Maaari niyang gamitin ang tulong ni Ark para iligtas sila. Gustong-gusto ni Ark sumama at maranasan ang buhay na puno ng fantasy. Pero nagdadalawang isip siya, tinatanong kung tatanggapin ba siya ng mga elves bilang outsider. Sinabi ni Aran na gagawin niya ang lahat para makuha ang permiso ng mga elders. Pero sinabi ni Ark na hindi niya pwedeng tanggalin ang armor kahit kailangan ito para sa verification. Nagtanong si Aran kung bakit at pinatagal ni Ark ang tensyon, sinasabing baka makita siya bilang monster kung aalisin niya ang helmet. Nang ipinangako ni Aran na hindi niya iisipin yon, ibinunyag ni Ark na siya ay isang skeleton. Nagulat si Aran at tinanong kung ano ang nangyari sa mukha niya. Hindi pwedeng sabihin ni Ark na isa siyang game character sa ibang mundo, kaya sinabi lang niya na isang araw, natagpuan niya ang sarili niya na ganito. Ikinwento niya ang backstory ng game character niya, isa siyang holy knight na na-cursed at kailangan niyang maglakbay sa buong mundo para hanapin ang solusyon sa sumpa. Nagulat pa rin si Aran, pero nakumpirma niya na hindi si Ark isang undead dahil kung ganoon, magkakaroon ng corruption ng spirit niya at hindi niya magagamit ang healing o light magic. Hindi rin malapit si Pan sa kanya kung ganoon. Sinabi ng elf warrior na tatanggapin niya si Ark kung ano siya at panatilihin ng elves ang kanyang lihim. Maaaring may clue ang elder kung ang problema niya ay talagang dulot ng curse. Tinanggap ni Ark ang alok at nagkasundo silang maglakbay ng magkasama. Dinala siya ni Aran sa kanyang lungsod sa pamamagitan ng dense forests. Sobrang excited ni Ark na gumamit ng dimensional walk pero nahulog siya sa isa pang cliff malapit sa ilog. Dito sila nagpahinga sa gabi at nagpadala si Aran ng voicemail para ipaalam sa kanyang mga tao na babalik siya na may bisita. Nagutom pa rin si Aran kaya naghunt si Ark muli. Pagbalik niya, nakita niya ang seryosong elf girl na nakayakap kay Pan at sinigurado niyang matuksuhan siya tungkol dito. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating sila sa Elf City. Nang makita ni Ark ang giant iron gate, namangha siya. Humiling si Aran na buksan ang gate at humanga si Ark sa fantasy element ng mabigat na gate na naiaangat. Pumasok si Aran at sinabi kay Ark na maghintay hanggang makuha niya ang permiso ng elders. Habang naghihintay, tinignan ni Ark ang mataas na wooden fence sa paligid ng lungsod at napansin na, dahil mahaba ang buhay ng mga elves, matagal na rin ang pagkakagawa nito. Napansin niya na hindi mabagal ang elves, lamang sa pagtanda lang. Masyado nang matagal si Aran sa pagkuha ng permiso. Kaya naglaro si Ark kasama si Pan, nagpractice ng swordsmanship at nakapag-power nap bago siya bumalik. Sa kabutihang palad, nakuha na niya ang permiso at tinawag si Ark. Nang pumasok siya, nakita ni Ark na ang Elf Town ay parang isang farming village pero ang mga giant pod-like houses ay mukhang ginawa ng isang designer. Sa gitna ng lungsod ay isang giant tree na nagsisilbing bahay at opisina ng town elder. Dinala ni Aran si Ark sa Elder Dillian at sa kanyang asawa na si Glenn na mainit na tinanggap siya at nagpasalamat sa pag-aalaga niya sa kanilang anak. Dito lang niya nalaman na si Aran pala ay anak ng elder at hindi niya ito sinabi sa kanya.
Sinabi ni Glennie na 170 taong gulang lang si Aran, pero sa katotohanan ay higit 240 na siya, at inirita nito si Aran. Nagulat si Ark at nakumpirma niya na talagang mahaba ang buhay ng elves dahil hindi si Aran mukhang higit 30 anyos. Nagpasalamat ang elder kay Ark sa pagtulong sa mga elves. Pero sa kanya tinanong ang anak kung bakit niya inatake ang bahay ng isang noble, gayong ang mission nila ay kunin lang ang mga kidnapped elves. Hindi siya makapagbigay ng maayos na sagot kaya pumasok si Ark at ipinaliwanag ang buong detalye ng nangyari. Sinabi ni Elder Dillian na iuulat niya ito sa Convention of Elf Elders kinabukasan at ipapakita rin sa kanila ang mga sales contracts para sa elf slaves na natagpuan ni Ark. Matapos ang usapan tungkol sa negosyo, nagdala si Glennie ng pagkain. Habang nagsisimula silang kumain, kinakabahan si Ark at hindi alam ang gagawin. Sinabi ni Aran na huwag siyang mag-alala at idinagdag ni Dillian na narinig na nila ang lahat tungkol sa kondisyon niya at 3 miyembro ng kanyang pamilya ay mananatiling tago ang kanyang lihim. Naniwala si Ark at magdahan-daw ang tinanggal ang helmet bago kumain kasama ang ibang tao, una sa loob ng maraming linggo. Kinabukasan, nagising siya sa isang komportableng kama ng walang armor, habang si Pon ay ginagamit ang kanyang walang laman na dibdib bilang pahingahan. Nang lumabas siya, nalaman niya mula sa elders na si Dillian at Aran ay nauna nang umalis para dumalo sa Convention of Elders. Sa likod lamang ng kanilang bahay ay ang transport circle papunta sa Elven Capital City, isang malaking wooden stump na may magic crystal sa gilid. Kailangan ito ng ilang elf wizards para mag-teleport ng tao. Dumating si Dillian at Aran sa Capital City na masigla sa aktibidad at diretso silang nagtungo sa headquarters kung saan nagtipon ng lahat ng ibang elders. Tinanong ng elected chief of elders si Dillian tungkol sa natuklasan niya sa mga kamakailang kidnappings at ibinigay niya ang detalyadong ulat. Nagulat at nag-alala ang mga elders sa katotohanan. Sa palagay nila, makatwiran lang na magdeklara ng digmaan laban sa mga humans tulad ng ginawa nila 600 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, wala nang nakakaalala ng digmaan at ang isang henerasyon ng humans ay maikling panahon lang para sa elves. Pagkatapos ng digmaan, gumawa sila ng paktong hindi lalapastangan sa isa't isa, at ngayon, nilabag ng humans ito. Nag-iisip ang mga elders na hindi magandang gumawa ng desisyon ng padalos-dalos. Iminungkahi ng isa sa kanila na magpadala ng reklamo sa Rodent Kingdom kung saan ginawa ang pact. Pero sinabi ng warrior elder na hindi nila kailangan ipaliwanag sa anumang humans. Maaari rin nilang gamitin ang legal tricks para i-summon ang mga taong nakaligtas sa kidnapping at parusahan ng mga umatake sa bahay ng noble. Sang-ayon rin ng Chief of Elders at iniutos na ipagpatuloy ang rescue operations sa mga kidnapped elves ng may mas mataas na pag-iingat. Bantayan din nila ang galaw ng humans. Pagbalik ni Aran at ng kanyang ama mula sa meeting, nakaramdam siya ng guilt dahil sa kanyang reckless actions na nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Pero tiniyak ni Dillian sa kanya na ginawa niya ang tama para iligtas ang kanilang tao. Nagsimula na silang mag-usap tungkol sa iba't ibang bagay at nalaman ni Aran na ang kanyang combat-obsessed elder sister ay malapit ng magpakasal. Nagulat siya at hindi ma-imagine ang kanyang sister na kasama ang isang lalaki. Biglang sumugod si Evelyn, ang sister na pinag-uusapan niya, at niyakap siya, ini-ignore ang ama nila. Matapos makapag-cuddle ng sapat si Evelyn, sinabi niya kay Aran na proud siya sa kanya sa pagliligtas sa napakaraming elves. Ngunit kahit narinig yon, hindi naging magaan ang pakiramdam ni Aran. Dahil si Evelyn ay isa sa pinakamahusay na warriors ng elves at palaging may inferiority complex si Aran sa paghahambing ng sarili niya sa genius na kapatid. Kaya nagbago siya ng topic at tinanong tungkol sa kasal ni Evelyn. Tinanong ni Evelyn kung may gusto ba siyang lalaki. Sinabi ni Aran na wala sa buhay niya ang lalaki pero namula siya habang iniisip si Ark. Tinukso siya ng sister niya na kung may lalaking gustong pakasalan siya, kailangan niyang mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi ni Aran na baka gusto niya lang na huwag magpakasal sa buhay na ito at natawa si Evelyn. Mukhang hindi magiging madali para sa lalaki na gusto niya na talunin ang kanyang sister. Samantala, nag-tour si Ark sa village. Lahat ay suspicious sa kanya at tanging ang mga elf girls na nailigtas niya lang ang kaibigan niya. Hiniling ni Glennie sa kanya na mag-spar ng kaunti. Nagharap sila gamit ang practice swords. Nagtaka si Ark kung kakayanin ba siyang labanan ng isang housewife pero sinabi ni Glennie na siya rin ang nagturo ng sword skills kay Aran. Bukod dito, siya ay isang dark elf na pinagpala ng mahusay na pisikal na kakayahan at gusto niyang subukan ng sinumang malakas na makikita niya. Nais niyang makita kung sapat ang lakas ni Ark para protektahan ang anak niya. Tinanggap ni Ark ang dahilan niya at nagsimula ang sparring. Si Glennie ang unang umatake at pinangibabawan niya si Ark sa mabilis na atake mula sa harap. Bigla siyang lumitaw sa likod ni Ark at natrap siya.
Nahulog siya sa lupa, at itinuro ni Glennie ang kanyang espada sa kanya, sinasabing amateur ang galaw niya at nagbibigay ng tips para mas mapabuti. Sinabi niya kay Ark na bumangon para sa round 2. Excited si Ark na matuto ng tunay na combat skills mula sa eksperto. Ang cheerful at harmless looking housewife ay tinalo siya ng 100 beses sa pinaka-humbling na paraan. Pero bumangon pa rin siya at hinarap siya muli. Nakita niya ang pagkakataon para sorpresahin siya gamit ang Dimension Walk, pero kahit nakapasok siya sa likod niya, mabilis pa rin si Glennie at naitombe siya ng walang kahirap-hirap. Ngunit kahit ganoon siya kagaling, housewife na lang siya ngayon at iniisip na kung ano ang lulutuin sa hapunan. Umalis siya, iniwan si Ark sa alikabok na nagsabi na high stats are not everything. Real battle experience is the most valuable. Pagbalik niya sa bahay, nalaman niya na may bat sa elf houses at sobrang gusto niyang maligo. Dinala niya si Pond, hinugasan at isinawsaw ang sarili sa tubig, isang bone-rattling pleasure dahil bihira at isang luxury item ang bat sa mundong ito. Ito ang unang pagkakataon niyang maligo sa ganito, at ang kanyang mga buto ay naramdaman ang ginhawa. Habang nag-enjoy sa bat kasama ang kanyang pet, bumalik na rin si Aryan sa bahay. Pumunta siya sa bat nang hindi nagko-confirm kung may tao, at walang pinto sa kanilang bathrooms dahil sino ang nag-aalala tungkol sa privacy. Nagulat si Arya nang makita si Ark sa bathtub, isang skeleton, at hindi siya nakinig kahit ipinaliwanag ni Ark na siya iyon. Pinaputok niya siya palabas. Sa dinner table, parehong nahihiya ang dalawa dahil nakita nila ang isa't isa ng walang saplot, pero para kay Ark, hindi ito problema dahil wala siyang itinatago. Dumating si Dillian at nag-usap kay Ark tungkol sa desisyon ng mga elders. Gusto nilang i-hire siya para tulungan si Aryan sa pag-rescue sa mga kidnapped elves. Dahil wala silang sapat na pera para bayaran siya, nagpa siya silang ipagpalit ang isang mahalagang impormasyon na makakatulong sa kanya sa pag-break ng curse. Sinabi ni Dillian na mayroong hot spring malapit sa Lord's Crown na sinasabing nakakapag-break ng lahat ng curses ng sinumang maligo rito. Tinanong ni Ark kung ano ang Lord's Crown. At ikinwento ng elf ang mahabang kasaysayan nito, maraming uri ng dragon-like creatures sa mundo, at ang pinakamalakas ay tinatawag na Dragon Lords. Ang Lord's Crown ay isang bihirang uri ng malaking puno na tumutubo kung saan man magtayo ng tirahan ng isang Dragon Lord. Maraming espiritu ang naninirahan sa paligid nito, at ang mga dahon at bunga nito ay may himalang kapangyarihan. Ngunit delikado rin pumasok dito, kung may gagambala sa espiritu, madagising ang galit ng Dragon Lord. Para sa humans, delikado ang pumasok, pero kayang makuha ng elves ang permiso ng espiritu, at pwede rin nilang ayusin ito para kay Ark. Tinanong ni Dillian kung sapat na ang impormasyon bilang bayad. Sinabi ni Ark na higit pa ito sa sapat. Ngunit habang nakahiga sa kama, nagtataka siya kung siya ba talaga ay cursed. Ang kwento niya ay based lang sa random character information ng RPG niya. Pero naiisip niya kung totoo nga ito. Naisip niya rin na kung curse nga, pwede niya itong linisin gamit ang anti-curse spell na epektibo laban sa mid-rank curses. Alam niya ang mas malalakas na spells, pero nakakasira iyon sa undead at ayaw niyang mag-take ng risk. Sinubukan ni Ark ang anti-curse sa kanyang kamay, nagulat siya nang maging normal na kamay ang kanyang buto. Sumigaw siya sa gulat, pero nawala ang epekto pagkatapos ng 5 segundo at bumalik sa buto ang kamay niya. Sinubukan niya ito ng paulit-ulit, sapagkat kailangan niya ng kanang kamay niya. Pagkatapos ng buong gabing pagsubok at paulit-ulit na parehong resulta, pagod siya kinabukasan. Maaga silang umalis ni Aryan papunta sa capital ng Rodent Kingdom para hanapin ang mga tao na nakasaad sa elf selling contracts. Habang nasa labas ng gubat, inatake si Ark ng giant dragonfly monsters malapit sa isang lawa. Takot siyang tumakbo, pero iniligtas siya ni Aryan at dinala sa isang restaurant. Dito nila pinag-usapan ang plano para kinabukasan. Ipinaliwanag ni Arya na karaniwan, ang pagpunta sa capital ay sa pamamagitan ng carriage sa paligid ng forest, pero mas mabilis kung tatawid lang sila sa forest. Nakikinig ang isang waitress at pinaalalahanan silang huwag dumaan sa forest dahil delikado, may pack ng monsters na tinatawag na haunted wolves. Kamakailan lang ito lumitaw sa lugar at umaatake sa mga tao, ngunit walang ginawa ang mga soldiers para iligtas sila. Napaisip si Ara nang marinig ang tungkol sa haunted wolves, pero sinabi niya na hindi ito magiging problema sa kanila, kaya nagpatuloy sila sa paglalakbay sa forest. Tinanong ni Ark kung bakit siya nag-alala nang malaman ang tungkol sa haunted wolves. Ipinaliwanag ni Ara na ang tail fur ng haunted wolves ay ginagamit sa bridal veil sa tradisyon ng elves, at itinuturing itong pinakamahusay na regalo para sa bride-to-be. Dahil malapit na ang kasal ng kanyang sister, gusto niyang ibigay ito bilang regalo. Ngunit biglang umatake ang mga wolves sa kanila mula sa lahat ng direksyon.
Pinutol ni Ark ang isang wolf na biglang nawala at napaisip siya, parang nawawala rin ang self-esteem ko tuwing nakikita ko ang higit sa 4 na tao na nakatingin sa akin. Napansin niya na ang mga wolves ay illusion lamang. Kahit umatake sila mula sa lahat ng direksyon, hindi matukoy kung alin ang totoo. Halos ma-overwhelm siya ng dami ng mga ito nang naalala niya na ang haunted wolves ay intelligent creatures na umaatake sa packs. At ang karaniwang taktika nila laban sa mas malalakas na kalaban ay gumamit ng illusionary clones sa ilalim ng pangunguna ng kanilang intelligent boss. Habang nahihirapan si Ark, kontrolado ni Aran ang sitwasyon. Isang grupo ng wolves ang umatake sa kanya, kaya gumamit siya ng fireball para patamaan ang isang illusion. Nang tumalo ng mga wolves sa kanya, ginamit niya ang earth spikes at nakuha niya ang isang tunay na wolf sa gitna ng ilusyon. Muling napaisip si Ark na kahit mataas ang stats niya, wala siyang battle experience. Kahit ang kagat ng wolves ay hindi nakakasira sa armor niya. Dahil hindi niya kayang labanan tulad ni Aran, nagpa siya siyang harapin ng boss para tapusin agad ang laban. Nasa cliff ang boss at pinagmamasdan sila. Gumamit si Ark ng Dimension Walk para mag-sneak sa likod nito. Nang umatake siya sa wolf boss, tumalon nito para i-dodge ang atake. Napansin ni Ark ang parehong black and red ring sa binti ng boss tulad ng nakita niya sa Godzilla. Nagdesisyon siyang subukan ng isang teorya, huminto siya sa galaw at hinayaang umatake ang boss mula sa likod. Nang gawin ito ng wolf, ginamit ni Ark ang fire attack sa pamamagitan ng cloak at sinundan ng sword swing para putulin ang ring sa binti nito. Pagkabasag ng ring, nagmulat ang boss, umungol, at tinawag ang kanyang pack. Lumingon sila at bumalik sa kanilang tahanan. Umakyat si Aryan upang tingnan ang nangyayari. At naabutan niya ang ring na nawawala. Nagulat siya, pero naintindihan ni Ark ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya tungkol kay Toyla na may parehong ring at napagtanto nilang hindi lang tungkol sa fashion ng mga monsters. Dumadayo ang mga monsters sa lugar na hindi nila karaniwan at umaatake sa mga tao, malamang dahil sa mga rings. Matapos ang pag-uusap tungkol sa rings, hiningi ni Aran kay Ark na maghintay habang kinokolekta niya ang tail fur mula sa mga wolves na napatay niya para sa regalo ng kanyang sister. Habang nag-aantay si Ark kay Aryan na matapos ang skinning, napansin ni Pan ang isang bagay at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Ark at sinabi kay Aran na maghintay habang hinahabol niya ang fox sa forest. Samantala, may carriage na dumadaan sa kalsada sa paligid ng forest. Nasa loob si Princess Yeriana ng Rodan Kingdom na naglalakbay para sa diplomatic mission upang makipagkita sa elves tungkol sa kamakailang kidnappings. Sigurado siya na sangkot ang kanyang elder brother na si Dacre sa slave trade. At may suporta rin siya mula sa Eastern Holy Empire. Sa kabilang banda, ang eldest brother ng princess ay sobrang ambisyoso at handang gawin ang lahat para maging heir sa trono. May suporta rin siya mula sa Western Empire, kaya habang lumalakas ang pagtatalo ng dalawang magkapatid para sa kapangyarihan, nagiging mas restless sila bawat araw. Nag-aalala ang princess tungkol sa kanyang sariling kaligtasan at umaasang magiging maayos ang lahat sa kanyang biyahe. Habang sinasabi niya ito, jinx niya ang sarili, biglang inatake ang kanilang carriage ng isang grupo ng assassins. Sa loob ng carriage, pinoprotektahan ng maid si Yeriana, ngunit bigla itong tumigil. Napagtanto nilang patay na ang lahat ng guard sa kanila at napalibutan na sila ng attackers. Binuksan ng isa sa mga attackers ang pinto. Tinangka ng maid na protektahan ng princess sa pamamagitan ng pagtalon gamit ang dagger. Ngunit pinutol siya at natapos ang buhay niya. Nagpanik si Yeriana at habang nagmamadali siya upang tingnan ang maid, tinusok siya ng attacker sa puso, game over na rin para sa kanya. Isa sa mga soldiers na kasama niya ay sangkot rin sa conspiracy at sinabi sa assassin sa loot ang mga bangkay at gawin itong itsura na gawa ng bandits. Natawa sila sa isip na yayaman sila sa misyon na ito. Tumalon si Pan sa mukha ng soldiers, nagtataka kung ano ang furious-looking creature na iyon. Nagpasya siyang patayin ito para mawala. Ngunit dumating si Ark sa likod ng isa sa soldiers at hinawakan ng kanyang mga kamay ng sobrang higpit na narinig ng lahat ang pag-crack ng buto. Itinapon ni Ark ang soldier at lumuhad upang tingnan ang nasugatang babae na inisip niyang anak ng mayayamang pamilya. Akala ng mga attackers na nakita siya sa pagpatay sa princess kaya umatake sila gamit ang fire at stone bullets. Hindi man lang niya naramdaman ang mga atake, iniisip na lang niya kung dapat bang tulungan ng babae gamit ang kanyang insane skills para ibalik ang buhay ng patay. Kung sa isang laro lang ito, itinuturing itong good deed at may reward, pero sa totoong buhay, nag-aalangan siya. Napansin lang ni Ark ang mga atake matapos itong tumigil, at nang lumingon siya, nakita niya ang attackers na sumisigaw habang umaatake sa kanila ang haunted wolves. Dumating ang boss ng wolves para maghiganti sa humans at bilang pasasalamat kay Ark sa pag-save sa kanya mula sa insanity. Nagpasya siyang sumali sa wolves para alisin ang human trash sa lalong madaling panahon.
May ilang assassins na nakatakas, ngunit karamihan ay napatay. Umalis ang Wolf Boss kasama ang kanyang pack matapos ang misyon. Ngayon, wala nang nakakita, kaya nagpa siya si Ark na gamitin ang kanyang super high-level skill na regeneration. Sa pamamagitan nito, ibinuhay niya muli ang patay na princess. Natuwa siya na gumana ang skill at inatasan si Pan na bantayan ang babae habang tinutulungan niya ang iba pang patay. Nabuhay muli niya ang maid at ilang soldiers gamit ang parehong skill, ngunit isa sa kanila ay sobrang nasugatan kaya walang bisa ang spell. Pinilit ni Ark iligtas ang lahat ng kanyang makakaya. Sa liwanag ng regeneration skill, bumukas ang mga mata ng princess saglit, naisip kung ang lalaki sa harap niya ay isang anghel, at muling bumagsak. Nagising siya kalaunan nang eye-shake siya ng umiiyak na maid at ipinaliwanag na pareho pa silang buhay nang walang kahit isang gasgas. May ilang soldiers na patay na, ngunit ang iba ay naibalik sa buhay sa tulong ng magic. Tiyak ang princess na hindi lang sila nasugatan, ang dugo sa kanyang sirang damit ay sapat na patunay na siya ay napatay. Ngunit isang milagro mula sa Diyos ang nagligtas sa kanila. Ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan at nagliliwanag habang nagbibigay ng pep talk. Sinabi niya na may nag-conspire para patayin siya, ngunit sa awa ng Diyos, isang milagro ang nagligtas sa kanila. Itinuturing niya ito bilang divine signal na nakatakda silang kumpletuhin ang kanilang misyon. Pinataas niya ang morale ng kanyang mga soldiers, sinasabing agad silang sasakay papunta sa kanilang destinasyon at walang makakapigil sa kanila. Pinagmamasdan ni Ark ang buong drama mula sa mga bushes at na-realize na ang babae ay isang princess. Habang bumabalik siya, nag-iisip siya kung sobra ba ang ginawa niya sa pagbuhay muli sa kanya at sigurado siya na maaaring ito ang sandali na magbabago ang kasaysayan. Pagbalik niya kay Aran, natapos na nito ang kanyang gawain at nakolekta na ang sapat na fur para sa veil ng kanyang sister. Tinanong niya si Ark kung ano ang nangyari, ngunit hindi niya masyadong sinabi at sinabing walang espesyal. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa Capital City's marketplace. Bigla, may isang lalaki na itinapon kay Ark. Nang lumingon siya, nakita niyang isang bata ay napapalibutan ng maraming kalalakihan. Habang inaatake siya, sinaksak ng batang babae ang mata ng isa at hinamon ng iba na lumapit sa kanya. Iniisip ni Ark na dapat tulungan niya ang batang babae, ngunit sinabi ni Arya na hindi na kailangan. Tama ang hinala niya, madali nitong pinalipad ang lalaki. Namangha si Ark sa galing ng bata, ngunit nang tumingin ito sa kanya, medyo nag-alala siya na baka gusto niyang makipag-away sa kanya. Sa halip, magalang siyang bumati at sinabing nice to meet you again. Doon na-realize ni Ark na siya ang Beast Girl Ninja na nakilala niya nung near-rescue nila ang elves sa Dinto. Sinabi ng babae na mahusay siya sa pag-save sa elves at gusto rin niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay. Tinanong ni Aran kung sino ang babae at paano niya nalaman ang tungkol sa rescue operation nila. Ipinaliwanag ni Ark na siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng kidnapped elves sa Dinto. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang chum ng Jinin clan at sinabing isa siya sa top 6 ninjas ng kanilang hidden village. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, nag-book ang grupo ng kwarto. Naglabas ng excitement si Ark sa loob niya, ang makita ang isang real furry ninja ay parang peak ng fantasy. Ngunit pagkatapos ay nagpakilala na sila ng formal at agad na tinanong ni Chum si Ark. Bakit niya tinawag na ninja nung una silang nagkita? Sinagot ni Ark na alam niya kung ano ang ninjas, pero hindi niya pwedeng sabihin na galing siya sa ibang mundo. Sinabi niya na sa kanyang bansa may mga spies at assassins na nagdadamit ng ganito at tinatawag din silang ninjas. Nagtaka si Chum at naisip niya na galing si Ark sa parehong bansa ng kanilang great founder na dumating sa kingdom 600 years ago at naging legend. Na-realize ni Ark na ang founder ng ninjas ay mula rin sa Japan at maaaring nagpasimula ng isang cult pagkatapos niyang ma-ice gate sa mundo. Tinanong ni Aryan si Chom kung tungkol saan ang gusto nitong pag-usapan kay Ark. Dumilim ang mukha ng ninja girl at sinabi niya na kailangan niya ng tulong. Ang Beastmen, tulad ng elves, ay nahaharap sa parehong problema, humans na nagnanakaw at nagbebenta sa kanila bilang slaves. Nasa misyon sina Chom at ang ibang ninjas para iligtas ang mga ito at may malaking plano silang gagawin kung saan kailangan nila ng extra power. Talagang desperada si Chom at iniaalok na ang impormasyon tungkol sa mga dinukot na elves bilang bayad para tulungan siyang iligtas ang kanyang lahi. Pero sumagot si Ark na nasa kontrata na siya ngayon sa mga elves at kailangan niya ang pahintulot nila bago tumanggap ng ibang trabaho. Nalungkot si Chom, ngunit tinanong siya ni Aran kung sanay na ba siyang magsanay para iligtas ang kanyang mga kababayan mula pagkabata at umamin ang ninja na oo, yun nga ang buong misyon niya. Naramdaman ni Aran ang pagkakaisa, alam niya ang pakiramdam ng pagnanais na tulungan ang sariling tao, kaya pumayag siyang tumulong. Tinanong niya si Chom kung ano ang plano. At dinala sila ng ninja sa lugar ng aksyon sa pamamagitan ng gubat.
Tinanong ni Art kung Beastman rin ba ang founder nila, at sinabi ni Chom na isang human ang founder mula sa ibang bansa, ang pangalan niya ay Hattori Hanzo. Nagsimula siyang bilang spy para sa Empire pero nang makita niya ang inhustisya laban sa Beast People, tinulungan niya sila, kinuha ang ilan bilang estudyante, at itinatag ang Jinin Clan. Nagulat si Art nang marinig ang pangalang Hattori Hanzo at kumpirmado na sa kanya na nanggaling ang pinagmulan ng ninjutsu ng clan mula sa Japan. Naiinis siya na may dumating na nauna sa kanya, nag-iwan ng legacy, at naging alamat pa. Napansin ni Chom ang kakaiba sa kanya, ngunit sinabing paminsan-minsan ay nagkakaroon talaga ng fits of fantasy disease. Nakaraos sila sa isa pang cliff kung saan kitang-kita ang pinakamalaking slave market sa kaharian, isang fortress na mabigat ang bantay. Plano nila itong atakihin at palayain ng mga dinukot pero ayon kay Chom, sentro nga ito ng slave trade kaya mabilis manggagaling ang reinforcements. Kailangan nilang maging mabilis, magpakita ng malakas at magbigay distraksyon, pagkatapos ay tumakas agad. Sinabi ni Chom na hindi lahat ng sasali sa misyon o lahat ng gustong iligtas ay makakalabas. Ipinapakita niya na nakahanda silang gawin itong distraction habang isang bahagi ng Jinin Ninjas ay sasagupa sa 4 pang slave markets ng sabay para hatakin ang atensyon sa pinakamalaki. Binaliwala ni Aran ang pagiging sobrang rush ng plano, pero determinado si Chom na isakripisyo ang sarili at marami pa kung makakatulong ito sa pagligtas ng iba. Tiwala siya na tutulungan ni Ark at Aran na mabawasan ang casualties, at kahit nag-aatubili si Chom na ipahamak si Ark, ipinaliwanag ni Ark na kaya niyang gumamit ng teleportation magic. Nagulat si Chom nang marinig iyon at sinabing kung ganoon, may pag-asa pa silang mailigtas ang marami. Nagdesisyon siyang ipaalam agad sa iba ang plano, iaatak nila ang market ngayong gabi at kailangang maghanda. Umalis si Chom na tumatalon sa ibabaw ng mga puno para ipakalat ang balita. Nag-isip si Ark na maghanda rin, at para sa kanya, ang paghahanda ay nangangahulugang kumain. May isa pa siyang gustong gawin, magsuot ng katawa-tawang maskara para maging kapansin-pansin bilang decoy. Hindi masyadong fan ni Arya ng Halloween at sinabing katawa-tawa lang ang ideya. Wala rin si Pan na impressed kay Ark na nakamask. Habang nag-uusap sila, dumating si Chom kasama ang isa pang ninja na parang bundok ng kalamnan, si Gan. Nagulat si Ark nang marinig ang pangalan niya at naalala ang isa pang sikat na ninja sa Japan. Para makasigurado, tinanong niya si Chom kung tunay ba ang kanilang mga pangalan pero nalaman niyang titles lamang ito na ibinibigay sa pinakamagagaling na warriors. Kumpirmado na pareho silang pinangalanan sa mga lehitimong alamat ng Japan at naiisip ni Ark na baka makilala pa nila sina Naruto o Sasuke sa grupo. Si Gan ay medyo absent-minded pero agresibo ang itsura at nakatitig kay Ark bago biglang nagsimula ang wrestling nila. Akala ng mga babae na nag-aaway lang sila pero hindi nila alam na ganito nagiging magkaibigan ng mga lalaki. Nagtatawanan at nagko-compliment sa lakas ng isa't isa. Pumasok na ang midnight, oras na para isakatuparan ng plano. Plano ni Aryan at Chom na pumasok sa backdoor, habang sina Ark at Gan ay sasagupa mula sa harap para makuha ang atensyon. Naghiwalay sila upang gawin ang kani-kanilang bahagi. Ang dalawang malalaking lalaki ay humarap sa mga sleepy guards. Nakilala ng ilan ang isa sa kanila bilang Beastman, pero naguluhan sila sa kakaibang malamas creature. Sinabi nila na huminto, pero palapit na sina Ark at Gan, kaya desidido na silang magpakitang gilas. Gumamit si Gan ng Earth-style ninjutsu para lumikha ng rock spike sa kanyang balikat at ginamit ito para pabagsakin ang pinto kasama si Ark. Tumakbo ang lahat ng sundalo para harapin sila pero tinaboy sila ni Ark na parang mga manika lang. Gumamit si Gan ng isa pang jutsu at ginawa niyang bakal ang kanyang katawan na nag-break sa mga sandata ng mga sumasalakay na sundalo. Natakot ang mga sundalo sa dalawang halimaw at umatras. Gamit ang pagkakataong iyon, ipinakita ni Ark ang kanyang rock bullet na parang rock cannon at winasak ang mga sundalo. Para mas lalong makakuha ng atensyon, natawa siya ng parang maniac at natakot ang mga sundalo. Gumamit si Gan ng isa pang ninjutsu, rock spear strike, at pinasok sa lupa ang isang spike na naglabas ng rock spikes. Dahil sobrang kompetitibo ni Ark, ginamit niya ang rock fang at sumulpot ang malalaking rock fang sa lupa. Nag-combine ng kanilang earth magics at pinalakas pa ang isa't isa, kaya umusbong ang spike sa lahat ng dako at winasak ang buong lugar, natabunan sila ng sariling gawang rubble. Samantala, sina Aran, Pon, at Chom ay nakarating na sa backdoor. Nakita nila ang palabas ng dalawang lalaki, kaya nagmadali silang samantalahin ang kalituhan. Nakaharap sila sa isang nakasaraang pinto. Pero gamit ang lockpicking skills ni Chom, mabilis nilang nabuksan at nakapasok sa fortress habang tumatakbo ang mga sundalo sa harap. Napansin ni Pan ang mga sundalo, at bago sila makagawa ng anuman, ginamit ni Chom ang water ninjutsu at ginawang mga wolves ang kanyang water attack na pumatay sa mga sundalo.
Dumami pa ang mga sumasalakay, kaya si Arya na naman ang humarap sa kanila gamit ang Fire Sword Magic, sinunog ang mga kalaban. Sa wakas, narating nila ang basement kung saan ang mga beastmen ay nakachain at nakulong sa mga prisohan. Habang pinalalayan ni Chom ang mga beastmen, nagtaka sila at tinanong kung sino siya. Nang ipahayag niya na siya ay mula sa Jinin clan, biglang tumaas ang kanilang pag-asa at enerhiya. Binuksan niya ang mga prisohan at inutusan ng mga nakalaya na tulungan siya habang si Ara naman ay pinipigilan ng mga papasok na sundalo sa harap na gate. Sina Ark at Gun ay natabunan sa rubble pero nakalabas sila ng ligtas gamit ang kanilang defense mechanisms. Nang iniisip nilang tulungan ng mga babae, napansin nila na natapos na pala ang kanilang misyon at lumabas na ang lahat ng nakalaya na beastmen ay nakatayo bilang bantay sa hall. Ngayon, tanging gusali sa likod na lang ang natitira upang salakayin. Nagboluntaryo si Gun na manatili bilang rear guard para pigilan ang mga sundalo habang ang iba ay nagpapatuloy, pinapatay ang sinumang sundalo sa kanilang daraanan. Binuksan nila ang mga pinto, natagpuan ang underground prison na may mas maraming bilanggo, at pinalaya silang lahat. May isang selda na sobrang mabaho at nakakatakot. Nang pumasok si Chom, nakita niya ang tambak ng kanyang patay na mga kamag-anak. Ipinaliwanag ng ibang beastman na ang mga sugatan at may sakit ay hindi na naibenta at iniwan na lang na mamatay sa napakailang kalagayan. Lahat ay umiiyak. Galit na galit si Ark pero nagpasya siyang ilabas muna ang mga nakaligtas bago magluksa sa mga patay. Pinagsama-sama ng lahat ng pinalaya nila ang mga tao at ginamit ni Ark ang gate para teleport sila palabas. Ligtas na na-evacuate ang lahat at nalaman ni GM na matagumpay din ang misyon sa iba pang lokasyon. Ngayon, plano ni Ark na bumalik sa fortress para tapusin ang laban ng tuluyan. Nag-teleport siya sa tabi ni Gun na matapang na nakikipaglaban kahit na malubha na ang sugat. Sinabi nila na sabay nilang lilipulin ang human filth at ginamit ang kanilang combo moves na Rock Fang at Earth Spear para wasakin ang buong slave market. Sinindihan nila ito at nanonood sina Aran at Chom mula sa isa pang cliff. Pagkatapos, nag-teleport pabalik si Ark kasama ang mga patay na hindi nila nailipat noong una. Inihulno ni Aran ang mga ito upang mabigyan ng tamang libing. Habang nasusunog ang mga katawan, ang kanilang mga espiritu ay naging malaya at lumipad sa langit. Nangako si Chom na magiging mas malakas pa upang walang sino man ang maranasan ng ganitong pagdurusa. Nang matapos ang misyon at umalis na ang lahat, pinagtibay ni na Ark at Gun ang kanilang samahan sa pamamagitan ng wrestling muli habang nag-uusap ang mga babae tungkol sa pagpapalaya sa kanilang sariling mga tao mula sa pang-aapi. Kinabukasan, nagpunta sila sa capital city sa pamamagitan ng bangka kung saan ibinigay ng mga ninja ang ipinangakong impormasyon. Sinabi ni Chom na ang mga taong bumili sa mga elves bilang alipin ay dinala sila sa Holy Empire of the East. Nang marinig ito ni Aryan, naging seryoso siya kagad at ipinaalam kay Dana at sa iba gamit ang voicemail bird bago siya umalis kasama si Ark patungong Empire. Sa kanilang paglalakbay, huminto sila sandali sa disyerto kung saan nakita nila ang napakalaking grupo ng wyverns na sumasakop sa langit. Nabighani si Ark sa kanyang fantasy feats pero nalito si Aran dahil bihira namang maglakbay ang mga wyverns sa ganitong bilang. Takot na lumipad ang voicemail bird at hindi na ipadala ang mensahe sa ibang elves. Sinabi ni Ark na hindi ito malaking problema at kaya niyang ipakalat ang mga dragon-like monsters kahit hindi niya ipinaliwanag ang plano. Tumalon siya mula sa cliff at nagpakitang gila sa kanyang groundbreaking landing. Nagdesisyon si Ark na gumamit ng mid-tier wide area attack na tinatawag na lightning damper. Biglang nabuo ang madilim na ulap sa langit at naglabas ng kidlat na tumama sa mga wyvern. Naapektuhan din sina Aran at ang iba sa friendly fire. Nang mag-teleport siya pabalik sa kanila matapos lumino ang kalangitan, nagulat siya sa kanilang pitiful na kondisyon. Habang sinusubukan niyang itanong kung ayos na sila, may isang elf na may berdeng buhok at damo ang nagno-note tungkol sa kanila. Pumunta sina Ark at Aran sa isang inn sa kalapit na bayan. Galit pa rin si Aran dahil gumamit siya ng napanganib na atake ng walang babala, pero kalaunan, inilipat na niya ang atensyon sa susunod na bagay at kinuha ang mapa ng Empire para hanapin ang mas maikling ruta patungo sa kanilang destinasyon. Kulang lang ang detalye sa mapa at ang diretsong ruta ay uncharted at risky. May isa pang bagay na ikinababahala ni Aryan, kaya tinanong siya ni Ark kung bakit siya mukhang balisa simula nang marinig ang pangalan ng Empire. Sagot niya, sa EMP Empire, legal pa rin ang pagkuha at pagbenta ng mga elves, kaya delikado siya. Kahit sa isang border town ay may panganib. Biglang lumapit ang berdeng elf na nakita nila kaninang umaga. Walang takot siya kahit ipinapakita ang kanyang pointed ear sa teritoryo ng tao. Bago pa makapagsalita, nilagyan siya ni Aran ng palayok sa ulo para itago ang ebidensya na hindi siya tao. Pero mabait ang mga tao sa inn, kaya nalito ang elf.
Ipinakilala niya ang sarili bilang Carrie, isang biologist na naninirahan sa bayan ng 10 taon at kaibigan ng lahat. Hindi pa rin naniniwala si Arian, kaya ibinigay ni Carrie ang Martin Luther King Jr. speech version niya tungkol sa pakikipag-coexist ng mga humans at elves. Tinawag siya ni Arian na delusional. Tinanong siya ni Carrie kung hindi ba siya naglalakbay kasama ang isang human kahit na ayaw niya sa kanila. Matapos ang debate, tinanong ni Art si Carrie kung bakit siya lumapit. Sinabi ni Carrie na kailangan niya ng isang espesyal na monster specimen na mahirap hulihin, pero dahil nakita niya ang kapangyarihan ng spell ni Art kaninang umaga, nakumbinse siya na kaya nila itong makuha. Tumanggi si Arian sa simula, sabi niya may mas mahalagang gawain silang dapat unahin. Pero inalok ni Carrie ang detalyadong mapa ng Empire bilang reward. Medyo natukso siya, kaya nagdagdag pa si Carrie ng bonus, isang kopya ng kanyang research sa magical creatures. Gustong-gusto ito ni Art, kaya pinilit niya si Arya na tanggapin ang mission at pumayag rin ito. Masaya si Carrie at sinabi na magkikita sila sa town gate sa umaga. Pagkatapos, ipinakita ni Ark ang kanyang yaman at nagbayad ng sobra para sa isang kwarto. Bilang bonus, binigyan siya ng innkeeper ng isang bar aisles ng high-quality alcohol. Habang iniisip ni Aran ang coexistence ng humans at elves, binuksan ni Ark ang bar aisles at ibinigay sa kanya ang isang baso, tinanong kung pwede ba siyang uminom. Biglang nag-competitive mode si Aran at ininom ang baso sa isang lagok. Gustong-gusto niya ito hanggang sa umikot ang kanyang mga tainga nang hindi niya namamalayan. Uminom si Ark at napansin na hindi lang masarap kundi malakas din. Lumakas ang epekto sa kanya, 2 baso lang, hammered na si Aran. Tumalon siya kay Ark na nagbigay ng mixed signals kung ano ang gusto niya, siya ba o ang inumin. Sa halip na malinaw na sagot, biniglan niya siya sa pamamagitan ng pagbabaliko at pagsapak buong gabi. Kinabukasan, nagising si Aran sa magaspang na kwarto na may hangover. Nang makita niya si Art na nakahiga sa sahig ng walang armor, inisip niya na isa na lang siyang skeleton at muling binaril ito kahit sinubukan niyang ipaliwanag. Nakalimutan na nila ang lahat at pumunta na sila sa counter, kung saan tinitigan sila ng innkeeper at tinukso na naririnig niya ang malakas na tunog mula sa kanilang kwarto buong gabi. Napahiya na si Arian, pero nang pumunta sila kay Carrie at humingi ng paumanhin sa paghihintay, sinabi nito na naiintindihan niya, dahil sa matinding nangyari kagabi, nagising sila ng huli. Sumakay sila sa kotse kasama si Carrie at isa niyang kaibigang tao upang hanapin ang monster. Pinagsama ni Arian ang kanyang hangover at motion sickness sa mabahong amoy ng bangkay ng goblin na dala ng researcher. Ipinaliwanag ni Carrie na ang mga bangkay ay pain para makaakit ng sandworms na nais niyang pag-aralan. Binigyan ng kaibigan ni Carrie si Arya ng espesyal na tsaa para sa hangover, kahit hindi siya komportable sa mga tao, napansin niyang nakatulong ito. Nag-uusap si Ark at Carrie tungkol sa sandworm na kanilang huliin, isang 7-8 toneladang nilalang na lumalabas lamang sa gabi at kadalasang kumakain ng undead. Mahina ito sa apoy, ngunit hiling ni Carrie na huwag ito gamitin upang buhay na makuha ang specimen. Dagdag pa niya, kamakailan lang ay napansin ng sandworm na papunta sa kawan ng wyverns. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki tungkol sa monster, napalingon si Arian at nakita niyang nawala ang isa sa mga kasama sa carts na may mga goblin. Bago pa man siya makapagbabala kay Art, biglang sumabog mula sa lupa ang isang giant sandworm, humigit kumulang 70 talampakan. Nagulat si Carrie at sinabi na baka nakalimutan niyang magdagdag ng 0. Pero hindi rin siya makapaniwala, ito na ang pinakamalaking specimen na nakita niya. Ang kaibigan ni Carrie ay nakahiga sa lupa at nasira ang kanyang kariton. Napansin ito ng sandworm at inatake siya. Agad na tumakbo si Arian para tumulong at ginamit ang fire blast sa monster. Kahit na ito ang kahinaan ng sandworm, kaunti lamang ang epekto at inatake siya ng monster. Ilang saglit na muntik na siyang makagat pero isinagip siya ni Art. Ginamit ang buong lakas niya para hawakan ng giant sandworm sa isang kamay. Sinabihan si Arian na umalis at iwan na sa kanya ang natitirang gawain. Nag-ensayo siya sa pakikipaglaban sa worm, hinayla ito mula sa buhangin at pinagsuntok sa gilid hanggang sa mamatay ito. Napansin niya na may kakaibang singsing rin ng sandworm. Hinayla nila pabalik sa bayan ng patay na nilalang, at bilang gantimpala, binigay ni Carrie kay Ark ang mapa at libro bago siya nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Tinanong ni Arya ng biologist kung bakit siya nakatira sa mga tao. Sagot niya, gusto niya sila. Noon, may negatibong pananaw siya sa lahat ng tao habang nasa Elf Village, pero nang makilala niya ang ilan, napansin niyang hindi lahat ay masama at posibleng magkaroon ng mapayapang kinabukasan kung sabay silang mamumuhay. Nakakatuwang balita rin ang tungkol sa isang human noble at elf girl na nagmahalan at nagpakasal. Nagulat si Aryan at tinanong si Art kung ano ang iniisip niya.
Sagot niya, may iba't ibang uri ng tao sa parehong race, maaaring hindi lahat ay magkasundo, pero may ilan na maaaring maging mabuting kaibigan. Dumating sila sa bayan kung saan sinasabing hinahold ang mga kidnapped elves, ngunit ito ay isang military town na mahigpit ang seguridad sa lahat ng lugar. Napagpasyahan nilang kumilos ng mabagal at maingat at nagpasya ring maghiwalay upang makahanap ng karagdagang impormasyon. Narinig ni Ark ang kakaibang pag-iyak mula sa kalapit na fortress sa gabi, at kamakailan lamang ay maraming tao ang nawawala sa lungsod, ngunit walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa mga elves. Nagpasya siyang bumalik kay Aryan, ngunit bigla niyang narinig ang tinig ng isang babae na dinidikta ng mga lalaki. Habang sinusubukan ng isa sa kanila na hilahin siya, biglang lumitaw si Ark sa likod at pinihig ang kamay ng lalaki. Ang ibang salbaheng kasama nito ay sumugod upang atakihin siya. Ngunit sa isang kisap ng daliri, napahimatay niya sila. Lubos na nagpapasalamat ang babae at tumakbo upang yakapin siya. Sa parehong sandali, dumating si Aran at nakita ang estrangherang babae na niyayakap ang knight sa gabi. Nagulat at naiinggit siya kahit na ipinaliwanag ni Ark na tinulungan lamang niya ang babae na napunta sa panganib. Tumitig siya kay Ark ng malamig at nakakatakot at sinabihan siyang tumakbo pauwi. Mas lalo siyang naiinggit sa babae at kumilos ng malamig habang ipinapakita ang kanyang galit. Ipinakita ni Aryan kay Ark ang impormasyon na nakuha niya, dinala ang mga elves sa isang fortress 4 na buwan na ang nakalipas. Sabi ni Ark, maraming maaaring nangyari sa loob ng 4 na buwang iyon, pero umaasa pa rin si Aryan na may makikita silang buhay na tao. Lumapit sila sa gusali upang siyasatin ito. Pumasok sila sa fortress at natagpuan itong malamig at tahimik. Natuklasan ni Aran ang isang nakatagong pinto na nagtatago ng hagdan patungo sa isang underground storage area na mabahong parang tirahan ng mga ligaw na hayop. Ginamit niya si Pan bilang distraction upang alisin ang mga gwardya sa gate. Sinubukan niyang buksan ang sliding door pero nahirapan siya dahil mabigat ito. Maraming prison cells sa loob, ngunit karamihan ay bakante maliban sa mga buto, balahibo, at mabahong amoy. Nang mabuksan ni Ark ang susunod na gate, natagpuan nila ang isang malawak na underground cave na suportado ng maraming haligi. Lumabas ang arroganteng monster tamer na si Fumba na siya pala ang namamahala sa lugar nang maramdaman niya ang kaguluhan. Nang makita niya si Eri Ayon, agad niyang inangkin na siya ay sa kanya na at inutusan siyang patayin si Ark. Nagulat si Ark nang sundin ni Eri Ayon ang utos at atakihin siya. Kahit sinubukan niyang tanggalin ito sa kanya, patuloy siyang inaatake ni Eri Ayon. Tinanong niya si Fumba kung ano ang ginawa sa kanyang kaibigan at habang abala ito sa pagsagot, binuhat ni Eri Ayon si Ark at isinuntok sa lupa gamit ang kanyang paboritong WWE move. Dito na-realize ni Ark na isang uri ng bewitching curse ang nangyayari. Ginamit niya ang anti-curse spell, ngunit walang epekto. Patuloy pa rin si Eri Ayon sa pag-atake, nalinlang ang kanyang kamalayan at nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng kanyang kapatid na nagsasabi na siya ay mahina at kailangan niyang mag-ensayo ng husto. Ipinaliwanag ni Ark sa kanya na lumaban sa panaginip habang si Eri Ayon ay lumalaban sa real life. Patuloy siyang nananakit at nagbabantang maniwala pero hindi tumitigil sa pag-atake. Napagtanto ni Ark na gumagana ang kanyang spell, ngunit may muling nagre-recast ng mind control spell sa kanya kaagad. Sigurado siyang hindi ito ginagawa mismo ng Monster Tamer. Habang tinatamaan siya ni Eri Ayon, napansin niya ang magkasabay na mga mata sa anino sa likod ng ulo nito. Sinabi niya kay Pan na alagaan yon. Tumalo ng pop sa hood ni Eri Ayon at tinanggal ang isang imp, isang monster na may kakayahang gumawa ng malalakas na illusions. Tinapon nito ni Pan at ginamit ni Ark ang kanyang flame spell upang patayin ito. Sa wakas, nawala ang kamalayan ni Eri Ayon. Humanga si Fumba sa talino at bilis ng pag-iisip ni Ark. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili ng maayos. Sinabi niya na siya ay mula sa isang clan ng mga monster tamers at siya ang pinakabihasa sa lahat. Iniwan niya ang kanyang nayon upang gumawa ng pangalan sa mundo at kaya niyang kontrolin ang kahit anong uri ng halimaw. Walang pagdududa si Ark sa kanyang sinabi nang makita niya ang mga rings sa kamay ni Fumba at na-realize niyang siya pala ang utak sa likod ng Zilla, mga wolves, at ng higanteng sandworm. Naghandang lumaban si Fumba at tinawag ang kanyang alaga, isang higanteng puting tigre, at sinabi kay Ark na siya ang magiging hapunan nito. Inilagay naman ni Ark si Eri Ayon sa isang tahimik na sulok upang makapagpahinga bago lumaban. Bago magsimula, tinanong niya ang Monster Tamer tungkol sa mga kidnapped elves na dinala sa lugar 4 na buwan na ang nakalipas. Tumawa si Fumba at sinabing karamihan sa kanila ay ginamit na sa mga eksperimento ng Empire at ang natirang kasama niya ay pinakain sa kanyang mga halimaw matapos niyang magsaya sa kanila. Pinagtawanan niya pa ang kanilang kamatayan. Nag-init ang ulo ni Ark sa galit. Sa isang palo lamang, nawala ang higanteng tigre.
Sinumpa niya si Fumba, sabi niya na nakakita na siya ng iba't ibang masamang tao sa maikling paglalakbay niya at nanatiling kalmado sa kabila ng kanilang kasamaan, ngunit si Fumba ang pinakamasama sa lahat at labis siyang nagalit upang mag-isip ng maayos. Tumawa si Fumba at pinagtawanan si Art, sinasabi na masyado siyang mayabang at kailangan niyang patayin ang mas maraming halimaw bago makaharap siya. Tinawag niya ang iba pa niyang alaga gamit ang whip, kabilang ang lahat ng uri ng halimaw na hindi pa nakita ni Art sa kanyang buhay. At sa utos ni Fumba, umatake ang mga halimaw kay Art, ngunit nilinaw niya silang lahat na parang naglalaro ng Fruit Ninja sa totoong buhay. Patuloy na pinapadala ni Fumba ang mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Ngunit kahit gaano karami ang umatake, pinapatay ni Ark sila lahat. Nakalimutan ni Ark ang kaligtasan ni Eri Ayon at biglang nagpanik nang ituro siya ng monster tamer sa isang higanteng ogre na malapit nang umatake sa kanya. Bago ito makagawa ng anumang aksyon, dumating si Chom, ang ninja girl, at pinakulong ang mga halimaw sa isang water prison. Inisip ni Fumba na kahit may backup si Ark, wala itong silbi dahil mas marami pa siyang halimaw. Ngunit sinabi ni Chom na wala na siyang kontrol sa mga alaga ni Fumba dahil naasikaso na ito ng Gun at iba pang ninja sa base. Tinanong ni Art kung paano siya nakarating doon at sinabi ni Chom na sinabi niya kay Aran ang lahat tungkol sa lugar na hindi ibinunyag kay Art dahil sa selos. Bago pa sila makapag-usap ng maayos, yumanig ang lupa sa isang malakas na earthquake. Tumawa si Fumba at sinabing ang kanyang trump card ang nagising dahil huli na ang kanyang hapunan. Sinabi niya kay Ark na ipapakita niya ang kanyang masterpiece at aayusin nila ito agad. Tumakbo siya palabas ng lugar at gusto sanang habulin ni Ark ngunit pinigilan siya ng bumabagsak na mga bato. Sinabi ni Chom na dapat muna nilang iligtas si Eri Ayon. Nag-teleport si Ark palabas at mula sa himpapawid nakita niya ang gilid ng kastilyo na nag-crack. Mula sa usok at alikabok napansin niya ang isang makapangyarihang halimaw na lumalabas, ang Hydra, ang pinakamalakas na water-type monster na may ganap na mastery sa elemento ng tubig at super malakas na regeneration ability. Hindi komportable si Ark kung hindi siya nakatayo sa isang cliff, kaya pumunta siya sa isa. Napansin niya na ang Hydra ay may 5 rings, isa para sa bawat ulo nito. Sinabi ni Chom na ang Hydra ay tinatawag na nation-destroying monster at hindi siya makapaniwala na isang simpleng tao lang ang makakontrol nito. Iminungkahi ni Aran na umatras muna, ngunit napansin sila ng Hydra at ginamit nito ang Hydroblast na ganap na winasak ang cliff na kanilang kinatatayuan. Natutuwa si Fumba sa pangyayaring iyon at inisip niyang patay na ang kanyang mga kaaway. Tumawa siya ng parang baliw, sinasabing ito ang kanyang tunay na lakas. Gusto niyang ipakita ito sa mga elder ng kanyang nayon na nagsabing hindi siya sapat na malakas at disiplinado at hindi kinilala ang kanyang talento. Alam ng sino mang nakakita ng Star Wars na hindi magandang sabihin sa isang mayabang na henyo na hindi siya sapat. Iniwan ni Fumba ang clan at nakilala ang emperador ng Holy Empire na kumuha sa kanya upang sirain ang kalapit nilang kaharian. Ngayon, sa kapangyarihan ng Hydra, iniisip niya na siya'y hindi matatalo at inutusan ng higanteng halimaw na lusubin ang mga tao sa lungsod. Nabigo si Ark at ang kanyang grupo sa ilalim ng mga bato, ngunit dahil sa kanyang shield, nakaligtas sila. Tinangay niya ang mga bato, ngunit nang tumingin siya sa paligid, hindi niya makita si Aran at nagpanik. Nang bumalik siya, nakita niyang nakapasok si Aran sa dark mode, sakop siya ng madilim na aura at galit na sinabi sa kanya na hindi siya naging walang malay nang kontrolin siya ng monster tamer. Narinig niya ang lahat ng sinabi tungkol sa kanya at sa kanyang mga tao, at nais niyang hanapin si Fumba at punuin siya ng sakit at pagsisisi. Sumang-ayon si Chom, na sinasabing sa kapangyarihan ng Hydra. Si Fumba ay sobrang malaking banta para iwanang mag-isa. Nais nilang isipin ni Fumba na patay na sila, kaya perpektong pagkakataon nito upang manghuli at sirain siya sa pamamagitan ng isang surprise attack. Habang umaalis silang dalawa, hindi kumilos si Ark at sinabi na kailangan din nilang gawin ang isang bagay laban sa Hydra. Sinabi ni Chom na wala silang magagawa dahil ito ay halimaw na kayang sirain ang mga bansa at maaaring ituring na isang puwersa ng kalikasan. Hindi sang-ayon si Ark sa huling bahagi at sinabi na, hindi tulad ng mga natural na kalamidad, ang Hydra ay maaaring patayin. Nang tanungin siya ng Ninja Girl kung nagbibiro siya, sinabing umusad si Aran na asikasuhin ang tamer habang si Ark ay haharap sa monster. Tumakbo sina Aran at Chom patungo kay Fumba at sinorpresa siya gamit ang firebolt na muntik na niyang maiwas. Sinabi ni Aran na nandito siya upang patayin siya para sa mga elf na kanyang pinahirapan. Sumagot si Fumba na masyado siyang mahina laban sa kanya at may Hydra sa kanyang panig. Tumugon si Aran na ang Hydra ay malakas, ngunit si Fumba ay mahina at nagpapakita ng grandeur upang itago ang kanyang kahinaan. Ang parehong sinabi ng elder ng kanyang nayon, at sa puntong iyon, naputol ang pasensya ni Fumba.
Sinabi niyang papatayin niya lahat at ipapakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit umatake na si Aran bago pa siya matapos sa kanyang nakakapagod na usapan. Pinigilan ni Fumba ang kanyang atake gamit ang whip at sinubukang gamitin ng mga imps upang kontrolin siya muli. Ngunit pinutol ni Aran ang lahat, sinabing hindi na siya mahuhulog sa parehong patibong. Naiinis si Fumba at sinubukang utusan ng Hydra na tumulong, ngunit pinutol ni Chom ang kanyang likod gamit ang mga kutsilyo at winasak ang kanyang tato. Sinabi ni Chom na napansin niya na kinokontrol ni Fumba ang mga halimaw gamit ang komplikadong cursed markings at kahit maliit na disruption ay maaari nang maging useless ang kontrol. Ngayon, wala na siyang kontrol sa kahit ano. Nasa sukdulan na si Fumba at tumawa ng parang baliw. Sinasabi sa mga babae na huwag siyang sisihin sa susunod na gagawin ng Hydra. Nag-alala si Chom para sa lungsod, ngunit sinabing si Aran, kasama si Art, ay hindi hahayaan ng halimaw na pumatay ng sinuman. Pagkatapos, pinuno ni Aran ang kanyang espada ng apoy at lumakad patungo sa natatarantang monster tamer. Sinubukan siyang pigilan ni Fumba gamit ang kanyang whip, ngunit ito ay madaling nasunog. Humingi siya ng paumanhin sa mga pinsalang ginawa niya sa mga elves. Sinabi ni Aran na hindi niya kailangan ng kanyang paumanhin. Pwede niya itong ibigay sa mga taong pinatay niya. Sa isang malamig at matatag na pahayag, ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang spell at sinunog si Fumba sa asol na apoy hanggang wala nang naiwan, kahit abo man lang. Samantala, naglakad ang Hydra sa kagubatan, winawasak ang mga puno na parabang damo lamang, at ini-aim ang Hydroblast sa lungsod. Pinigilan ito ni Ark gamit ang kanyang Wyvern Slash attack, ngunit walang epekto sa halimaw. Tinutok ng Hydra ang lahat ng kanyang mga ulo kay Ark. Sinubukan nitong kagatin siya ng napakalakas, ngunit naiiwasan niya ang mga atake. Ginamit niya ang kanyang shield bash upang guluhin ang balanse ng halimaw, at ang mga ulo nito ay bumaliko pabalik isa-isa. Pagkatapos, nag-teleport siya pataas at inatake ang isa sa mga leeg nito gamit ang isang WWE-style move, ngunit hindi pa rin gaanong nasugatan ang halimaw. Inatake siya ng 3 Hydroblast, ngunit naiiwasan niya ang malaking pagsabog gamit ang Dimension Walk. Nakatangay siya ng isang kagat at ang 3 iba pang ulo ay nagsimula ng Hydroblast, tila isinakripisyo ang isang ulo upang tiyak na mapatay siya. Ngunit walang epekto ito dahil sa kanyang shield at isa pang ulo ng halimaw ang natanggal. Bumaba si Ark at ginamit ang kanyang ultimate skill, Judgment, na may buong lakas at sumiklab mula sa langit ang isang higanteng lightning sword na pinuputol ang 3 ulo ng Hydra sa isang hampas. Ang natitirang ulo ay nagsimulang mag-regenerate gamit ang kakaibang bubblegum-like foam na inaasahan ni Ark mula sa isang mythical beast. Para magbigay ng distansya at maghanda sa kanyang finishing move, nag-teleport siya sa ibang cliff at gumamit ng isang malakas na magic na hindi pa niya nasubukan. Napakalakas at nakakapagod nito at pwede lamang gamitin ng maikling panahon, ngunit sapat upang talunin ang Hydra. Lumilikha si Ark ng isang giant magic circle at gamit ang lahat ng kanyang lakas, isinomen ang infernal demon Ifrit. Lumabas ang higanteng fire demon at ang Hydra na ganap ng nakabawi ay natagpuan ang sarili nitong katapat na kasing laki. Nagbanggaan sila at pinutol ng demon ang mga ulo ng halimaw gamit ang kanyang mga kamao at dinurog ang panga nito. Nang subukang gamitin ng Hydra ang Hydroblast, kinagat at sinapak ito ng Ifrit. Natakot ang halimaw at tumakas, nawala sa kontrol ni Fumba at napagtanto nitong talo na siya. Tumalon si Ark mula sa kalangitan, niyugyog ang halimaw gamit ang kanyang buntot at itinapon ito sa mataas. Inutusan niya si Ifrit na gamitin ang ultimate skill, Flame Hell, at isang maliwanag na hollyjing apoy ang sumiklab. Na nakikita hanggang kalahati ng mundo. Napaso ang Hydra sa apoy at tuluyang nawala. Namangha sina Aran at Chom sa labanan ng dalawang higanteng nilalang. Nang sumikat ang araw, bumalik si Ark sa kanila at sinabing natutuwa siyang ligtas sila. Tinatanong nila ang tungkol sa higanteng fire demon at sinabi niya na ito ay isang nilalang na isinomen mula sa ibang dimensyon at babalik sa loob ng 5 minuto. Biglang nakatanggap si Aran ng voicemail mula kay Duncan na nagdadala ng nakakagulat ngunit magandang balita. Nakipagkita ang Prinsesa Yuriana ng Rodent Kingdom sa isa sa mga elders ng elves at sinabi niyang ang kanilang kaharian ay nagsasagawa ng pananagutan sa pagkakasira ng kasunduan ng kapayapaan at sa pagdukot ng mga elves ng mga tao. Ipinangako ng prinsesa na hahanapin ang mga nawawalang elves, ngunit may isa pang bagay na nakamit niya sa elder. Ipinaliwanag niya sa elder na ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki na nagtangkang patayin siya ay sinuportahan ng Eastern at Western Empires. Parehong mga bansang may malakas na pagkiling laban sa elves. Upang pigilan ang alinman sa kanila na maging hari at mas mapalala ang relasyon ng mga tao at elves, nais niyang maging reyna. Ipinangako ng prinsesa sa elder na kung susuportahan siya sa kanyang paghahabol sa trono, ipaglalaban niya ang elves kung sakaling umatake ang Holy Empire.
Masaya namang tinanggap ng elder ang kasunduan. Sinabi pa ng prinsesa na dapat silang magtulungan upang bumuo ng isang mundo kung saan namumuhay ng payapa ang mga tao at elves. Sa kabila ng napakagandang balitang ito, nagdadalawang isip si Aran at dumaan sa isang krisis. Ang tanging layunin ng kanyang buhay, ang protektahan ng kanyang mga tao, ay tila nawawala na ngayon na maghahanap na rin ang mga tao sa mga dukot na elves. Nagulat siya na pwedeng tratuhin ng mga tao ang elves ng ganito, at naalala niya ang sinabi ni Kerry at ni Ark. Baka dumating na ang panahon ng mapayapang pagsasama ng mas maaga kaysa sa kanilang inakala. Sabi ni Aran, mula nang makilala niya si Ark parang nagbabago ang mundo sa paligid niya. Tumawa si Ark sa kanyang sinabi at sinabing, ngayon na tapos na ang malaking misyon, babalik na siya sa kanyang payak at tahimik na buhay. Ngunit wala sa dalawang babae ang naniwala sa kanya at bilang biro, tinanggal niya ang kanyang helmet. Ang poor na si Chom, na walang babala, ay natakot at nagtago sa likod ng puno. At hindi lumabas kahit ipinaliwanag ni Aran ang buong sitwasyon ng sumpa. Pagkatapos, sinabi ni Aran kay Ark na pumunta siya sa kanyang bahay, at pagkatapos ng maikling pahinga, sila ay magtutuloy sa Lord's Crown kung saan maaari niyang wakasan ang kanyang sumpa. Pumayag si Ark at inisip na iyon ang pinakamahusay. Kaya't ang paglalakbay ni Ark para mamuhay ng tahimik ay nauwi sa ganitong paraan, punong-puno ng pakikipagsapalaran, kaibigan, at kapanapanabik na karanasan. Wala pa rin siyang ideya kung bakit siya dinala sa mundong ito. Ngunit hindi na siya nag-aalala, basta masaya siyang nabubuhay sa kanyang buhay bilang kalansay habang nandito siya.